Tatlong lalaki na paraanumano sa eskinitang may nagiinuman, pinagsasaksak at dalawang napuruhan. Ang mga suspect sa pagpatay, mag-aama at 8 taong nagtago sa batas. Panahon na para humima sila ng rehas. March 1, 2015, naging biktima ng malagim na krimen ang kinakasama ni Rose May na si Diosdado Acibes, ang pinsan niyang si Danilo Ramirez, at isang kasamahan sa trabaho na si Adrian Adolco. Rose May, bigyan mo muna kami ng background tungkol sa kaso na ito. Paano ngayon nag-cruise ang landas ng dati mong kinakasama, dati mong asawa, at itong mga suspect na ito? Yung bahay ng kumpare niya, nandun po sa dulo. Okay. Tapos dito sa bandang gitna, may inuman na binyagan. Dumaan sila, nagparinig tong mga nagiinuman. Anong sabi sa kanila? Padaan-daan kayo dito, kala niyo kung sino kayo. Pagbalik nila, doon na sinugod na sila palabas. Alinsunod sa ebidensya, sa dokumento at sa kwento sa'yo, paano napatay yung... Sinaksak po nila. Bali, tinalo muna nila yung tuhod para hindi makatakbo. Ayon sa death certificate ni Diosdado Acibes, multiple stab wounds ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagkaroon naman ng malaking sugat sa ulo ang kaibigan niyang si Danilo. Buti po, napalingon akong ganun. Nakita ko na nakakamana yung tubong ganun. Hinampas po agad ako rito. Sa ulo, kaya ito yung 6 na tahi. Naligo na po ako ng dugo. Sir, anong kasalanan namin, sir? Buti na isalag ko pa nga pong konti ito eh. Kasi kung hindi ako tumakbo, talagang papatayin din nila. Naulila ni Diosdado ang ngayon 14 na taong gulang niyang anak kay Rose May. Nawalan po sila tatay. Na alam ko masaya sila noon. Hindi rin po kasi kaya ng anak ko eh. Gaano ba ka-close yung anak ninyo at dati nyong asawa ko? Sobra po. Pag galing yan ng trabaho, maglalaro sila, magbabasketball sila. Naglalaro po yung anak ko ng babasketball. Sabi ko, sino kalaro mo? Sabi niya, Papa shoot, Papa shoot. Sabi ko, sino kalaro mo anak? Sabi ko ganyan. Wala namang papa mo. Hindi ayon si Papa, tinuturo po niya. Paano niyo ho napaliwanag sa kanya unang-unang pagkakataon na wala na ho siyang tatay? Sabi ko, anak, napatay na si Papa mo. Pinatay siya. Matapos ang krimen, mabilis na nakatakas ang mga suspect. Kinilala silang sina Erlyn Gubat na siyang padre de pamilya, ang kanyang panganay na si Mark Anthony Gubat, ang pangalawang anak na si Lloyd Arian Gubat, at ang bunsong si Morish Ann Gubat. Sinampahan ng mga kasong murder at attempted murder ang 4 na suspect. Patingin niya ho ng warrant of arrest, yung binabanggit niyo sa Ito po. Dalawa po kasi yung warrant of arrest ko. Nobel. Nakikita ko mula dito sa aking pwesto, Nobel. Ibig sabihin, yan yung sa murder. Apo. Meron ka pang isang resibong hawak. Ano naman Ito po yung sa attempted murder po. Okay. Ilang taon na po nagtatago itong mga suspect? 8 years po. 8 years. No March 1 po, 8 years po to. Mga kapuso, binalikan po ng ating team ang mismong crime scene. Sa isang lugar dito po sa San Mateo Rizal, naganap ang kaso ng pagpatay. So mula po sa main road, papasok tayo dito sa tiyak na pader na ito. Pababa ko hanggang doon. Ilang lakad pa, ilang hakbang bago natin marating yung mismong crime scene. Saan dito hinampas? Dito mismo? Dito, tapos pumasok, sinundan pa si Dito doon sa loob. Pumasok doon? Opo. Dito? Sila dito, nagkaano na sila dito sa nakapagpubunok. Napabilang sa most wanted ng Region 4A ang mag-aama dahil sa pagiging mailap at pagtatago nila sa batas. Pero matapos ang 8 taong pagtatago, nakatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group Detective and Special Operation Unit o PNP-CIDG DSOU tungkol sa posibleng hideout ng pamilya Gubat. Agad ikinasa ang paghuli sa mga suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Makalipas ang 2 araw, sa harap naman ng isang eskwelahan sa San Isidro sa Rodriguez, Rizal, naaresto ang ikatlong suspect na si Lloyd Gubat, 32 years old. Pero hindi pa rin nahuhuli ang padre de pamilya na si Erlyn Gubat. Hanggang sa nakatanggap ng panibagong impormasyon ng PNP-CIDG DSOU, natukoy ang lokasyon ng ama ng 3 suspect. April 20, 2023, kasama ang aming team, agad na ikinasang operasyon sa Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Yan yung bahay na yan. Maya-maya pa, nasukol na ng mga otoridad ng suspect at hindi na ito pumalag. Karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ano ba talaga nangyari ron unang-una? Ganito po yan. Linggo yan eh. Siyempre,
ginawa kong ninong. Oo. Binyag. Tapos ngayon, nagkainuman na. Yung mga lasing na, nagkainitan ng ulo. Sabi kasi ng mga anak mo, pinagtanggol ka nila. Self-defense. Malamang kasi nung umuwi nga ako, parang may sugat yata ako sa mukha eh. Na umaga nga kasi nung may tugo. Sama na. Nitong May 2, 2023, nakaharap ni na Rose May at Danilo ang mga suspect. Nakaharap ko rin po kayo sa loob ng 8 taon. Ang tagal niyo akong pinagtaguan. Ikaw si Lloyd Gubat. Di mo ako kilala? Bakit hindi kayo nagpakita sa akin? Takot ito. Takot? Pero yung ginawa niyo, hindi kayo natakot. Yung sa pagpatay sa tao. Hindi niyo sinasadya yung pagpatay sa tao? Alam niyo ba kung anong tama nung tao? Hindi niyo alam? Bakit hindi niyo alam? Hindi po siya sumugod. Wala pong mangyayari. Sumugod? Opo. May witness po kami. Pinalo nyo na lang. Ako ang unang may tama sa aming tatlo. Naglalakad ako. Ayan, may tama ako. May anak kami maliit pa na pinalaki kong mag-isa. Parang hayop niyo na pinatay yung tao. Alam niyo ba kung gaano kadaming tama ng tao na pinatay niyo? Sasabihin nyo, self-defense na yung ginawa nyo. Bali yung tuhod, basag yung ulo, 10 saksak, tanda-tanda ko lahat. 8 years, 2015. Ang tama niya dito, kutsilyo. Sa likod, 6 may tama na gano'n, tapos maliliit. Dito sa dibdib, 2 maliit. Hindi ko makakalimutan yun. Tanda ko lahat yun. Tapos sasabihin nyo self-defense, hinulot nyo pa sa sapa, hindi nyo nga tinulungan para dalhin sa ospital, para mabuhay pa yung tao. Kamumukha mo ba siya, Tay? Ginawa ba akong kasalanan? Lalo na kami sir. Grabe ginawa yun sa amin. Kailangan magdusa kayo sa kulungan. 8 taon, makalipas ang malagim na sinapit ng pagpinsang Diosdado at Danilo, natuldukan na rin sa wakas ang kanilang paghihintay. Nasa likod na ng rekas sa mga suspect na matagal ding nagtago sa batas. Masaya kasi nahuli na sila.